Ang pagiging relihiyoso ang isa sa mga pangunahing katangian na ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Sa katunayan, kilala tayo bilang kaisa-isang Kristiyanong bansa sa buong Asya. At dahil sa pagiging relihiyoso ng mga Pilipino, marami sa atin ang mabilis mapaniwala ng mga religious preacher na may kakaibang pangako ng kaligtasan sa mga tao. Lalo na kapag ikinapit na nila sa kanilang identity ang mga kamanghamanghang titulo gaya ng ang huling sugo ng Diyos, sugong tagabasa, at appointed son of God. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinakakontrobersyal na religious preacher sa ating bansa. Ang di umano ay appointed son of God na nahaharap ngayon sa iba't ibang mga kaso, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Sino nga ba si Apollo Kibuloy? Papaano siya umabot sa sitwasyon na nababalitaan natin ngayon tungkol sa kanya? Si Apollo Kibuloy ay ipinanganak noong April 25, 1950 sa paanan mismo ng Mount Apo sa Tamayong, Davao City, sa isang mag-asawang Kapampangan na sina Jose Kibuloy I. Turla at Maria Carion I. Quinto. Ang mag-asawang ito ay tubong lubaw sa Pampanga na nag-migrate sa Cotabato matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa research ng Manila Bulletin, ang pangalang Apollo ay hinango daw ng kanyang ama sa pangalan ng Diyos-Diyosang si Apollo ng Greek mythology. Isang kwento na nagustuhan daw nito noon. Mayroon namang nagsasabi na ang pangalang Apollo ay hinango mismo sa bundok ng Apo. Ayon pa sa mga kwento, ng araw daw na ipanganak si Apollo ay nagkaroon daw ng vision ng kanyang ina kung saan nakita daw nito ang mukha ng Diyos na nakangiti sa kanya. At ang sabi, "Iyan ang aking anak." Mayroon pa nga daw isang malaking agila na dumapo sa isang puno sa labas ng kanilang bahay at nanatili doon hanggang sa siya ay ipanganak. Dodo ang palayaw na itinawag kay Apollo noong kabataan niya. Tata naman ang tawag niya sa kanyang ama at Sika ang tawag niya sa kanyang ina. Ayon sa kwento, sobrang hirap daw ng buhay ng kanyang pamilya noon. Madalas daw ay inuutusan siya ng kanyang ina na mangutang ng bigas at pangulam sa tindahan na pag-aari ng isang inchik. Kapag dumarating daw siya sa tindahang yon, ay madalas daw siyang iniinsulto at sinasabihang, "Nandito na naman ang utangero." Pero hindi siya natitinag. Nakatayo siya doon hanggang sa siya'y pautangin. Meron naman daw isang mabait na inchik na taga roon ang nagpapautang sa kanya. Nang umidad ng 10, nagtrabaho si Apollo bilang panadero sa bakery ng kanyang nakakatandang kapatid na si Helen, kung saan nagtatrabaho siya doon mula alas 12 ng gabi hanggang madaling araw bago siya pumasok sa eskwela ng alas 6. Ayon din sa kwento, naramdaman daw ni Apollo ang unang divine revelation sa buhay niya noong siya ay 14 na taong gulang, kung saan nagkaroon daw siya ng isang vision tungkol sa pagsabog ng isang gasolinahan. At nang sumunod na araw ay napaginipan daw niya ang pagdidilim ng araw at ang pagiging kulay dugo ng buwan. Pero dahil wala pa siyang alam sa Biblia ng mga panahong yon, binaliwala lang ito ni Apollo. Lumaki si Apollo nang walang masyadong kaibigan dahil daw sa dami ng kailangan niyang unahin sa buhay. Ang kanyang amang si Jose ay miyembro ng Christian and Missionary Alliance, ngunit kalaunan ay sumanib daw ito sa Oneness Pentecostal kasama ng kanyang 4 na anak. Matapos graduate ng high school, nag-aral si Apollo ng theology sa United Pentecostal Bible Institute sa Maynila, kung saan natuto siyang mangaral. Libre daw ang tuition at ganun din ang matitirhan, kaya naman nagdesisyon siya na tanggapin ang oportunidad na ito. Doon sa Bible school na yon, naintindihan daw ni Apollo ang kahulugan ng mga panaginip na napapaginipan niya noon tungkol sa katapusan ng mundo. Gusto sana niyang maging nautical engineer at piloto balang araw. Pero sabi niya sa sarili, 3 taon lang naman siya mag-aaral sa Bible school, kaya pwede munang ipagpaliban ang kanyang mga pangarap. Taong 1973 nang matapos siya sa Bible College na yon at naging mahusay siyang preacher ng kanilang denominasyon. Tinawag pa nga daw siyang preaching machine dahil nagagawa niyang mangaral 7 beses sa isang araw. Kahit nga daw madaling araw ay nangangaral siya kung kinakailangan.
Taong 1972 nang ipadala siya ng kanilang denominasyon sa South Korea upang dumalo sa isang conference ng mga Amerikano at Canadian preachers, ang International Youth Corps World Conference. Siya lang daw ang kaisa-isang Pinoy sa komperensyang yon, at sa huling araw ng pagpupulong na yon, doon daw niya narinig ang boses ng Ama. Habang nananalangin daw noon ang lahat ng mga attendees, nadidinig naman daw ni Apollo ang boses ng Diyos na nakikipag-usap sa kanya. At narinig daw na sinabi nito sa kanya, "Gamiton ta ka," na ang ibig sabihin ay gagamitin kita. Sinabi ni Apollo sa kanyang mga superiors ang narinig niya, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Sa halip ay pinayuhan siyang magpatingin sa doktor. Nang bumalik siya sa Pilipinas mula sa Seoul, muli na naman daw niyang narinig ang boses ng Ama, kung saan 3 beses daw nitong inulit-ulit ang mga katagang "Gamiton ta ka." Pero hindi daw niya sigurado kung iyon nga talaga ang boses ng Ama, kaya't nagpatuloy siya sa kanyang pangangaral sa ministry ng kanyang relihiyon. Naging paborito daw si Apollo sa kanilang kinaaanibang relihiyon. Sa katunayan ay parang prinsipe nga daw ang turing sa kanya. Nagkaroon din siya ng isang Amerikanong kasintahan na kalaunan ay pakakasalan niya. Naging UPCP's National Youth President din siya noong 1974. Pero hindi naging dahilan ito upang makaiwas siya sa mga pamumulitika sa loob ng kanilang relihiyon. Hindi siya nakaiwas sa mga issue na ang layunin ay sirain daw ang kanyang reputasyon. Isang araw, mayroon daw isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabing dapat siyang makipagkita sa kanya sa hotel kung saan ito naka-check-in. Sasabihin daw doon ng lalaki kung anong ipinapasabi ng Diyos sa kanya. Kinagabihan ay nagtungo daw siya sa hotel kung saan naka-check-in ang lalaki. Pero sa halip daw na makipag-usap ito sa kanya, ay natulog lang daw sila. Sa kanyang pagtulog doon, napanaginipan daw ni Apollo ang isang kamay na mula sa langit. May hawak itong kaldero at ang sabi daw nito sa kanya, "Strive to reign for unity." Mayroon din daw mga salita na nakasulat sa loob ng kaldero at ang sabi daw ng tinig, "Ang mga salitang ito ay sa iyo lamang, huwag mong ipagsasabi." Kaya naman hanggang ngayon, hindi daw ipinagsasabi ni Apollo kung ano ang kanyang nabasa sa kalderong yon. Matapos ang mga pangyayari ng gabing yon, dinala daw si Apollo ng nasabing lalaki sa baryo ng Kitbog, isang baryo na malapit sa bundok ng Malalag, Cogon, South Cotabato. Iniwan niya ang lahat ng gawain niya sa Davao City na naging dahilan upang magalit sa kanya ang kanyang kuya na noon ay Assistant General Superintendent ng kanilang denominasyon. Sa Kitbog ay naging madalas daw ang pakipag-usap sa kanya ng Ama. Ang sabi daw nito sa kanya, "Huwag kang matakot, ako ito. Hinahanap mo ko kaya nandito ako ngayon, tinatawag kita." Sa pagdaan pa ng mga araw ay napaniwala si Apollo na boses nga ng Ama ang nakikipag-usap sa kanya. "Nasa iyong kamay ito ngayon. Magdesisyon ka kung susunod ka sa akin o babalik ka pa sa iyong denominasyon. Gamitin mo ang kalayaan mong pumili." Ito daw ang bilin ng tinig sa kanya. At nagdesisyon nga si Apollo na sundin ang hinihiling ng inaakala niyang tinig ng Ama. Mga pag-uusap na walang ibang makakapagpatunay kundi siya lang din sa kanyang sarili. Isang araw, habang nangangaral daw sa isang maliit na chapel na pag-aari ng United Pentecostal Church, muli daw nagkaroon si Apollo ng pangitain kung saan nakita niya na napuno ng presensya ng mga anghel ang loob ng chapel. At sinabi niya sa mga nakikinig, "Ngayon, maniwala kayo o sa hindi, pinahiran ako ng Diyos. Today, believe it or not, God has anointed me." Nang mga sumunod na araw ay iniwan ni Apollo ang Kitbog at bumalik sa Tamayong. Doon ay nagdanas daw siya ng matinding pag-uusig sa kanyang mga kasamahan sa denominasyon. Naging pinakamatinding kalaban pa nga daw niya ang kanyang kuya. Itinawalag siya sa kanyang denominasyong kinaaaniban dahil sa sumbong na siya ay sumasama sa pangangaral ng isang Major Sanchez na noon ay isa ring tiwalag. Dumating pa nga daw sa punto na gustong sunugin ng mga ito ang kanyang bahay. Sa gitna ng mga ito ay nanatili daw siyang kalmado. Tumira siya sa isang ektaryang lupa ng kanyang ama kung saan doon din naglagi ang ilan sa kanyang mga taga-suporta. Nagtayo sila roon ng gusaling sambahan na kung tawagin ay santuaryo. Matapos makapag-isip-isip ay nagsisi si Apollo sa pagsama niya sa pangangaral ng Major Sanchez na ito
kaya't muli siyang nanumbalik sa kanyang denominasyon upang magkaroon uli ng lisensya sa pangangaral, at muli naman siyang tinanggap ng mga ito. Sa kanyang pagbalik sa UPC, hindi pa rin natapos ang mga isyong kinasasangkutan ni Apollo. May mga sumbong na naging mayabang daw siya at tinatawag pang mga ignorante ang kanyang mga kapwa ministro. Hindi daw kwalipikadong maging pastor ang mga ito ayon kay Kibuloy. Dahil dito ay unti-unting humina ang kanyang popularidad sa UPC at muli siyang nasalang sa investigasyon ng kanilang pamunuan noong 1985. Sa taong ding ito, narinig daw ni Apollo ang boses muli ng Ama at sinabi nito sa kanya ang mga salitang, "Ngayon, ikaw ang aking anak." September 1, 1985, kasama ng 15 tao na naniniwala sa kanya, tuluyang iniwan ni Kibuloy ang kanyang denominasyon upang itatag ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Inumpisahan niya ang kanyang pangangaral sa bayan ng Agdao, Davao City. Maliban kay Apollo, kalaunan ay humiwalay din daw sa kanilang denominasyon ang nakakatanda niyang kapatid na si Jose upang magtayo naman ng independyenteng samahan sa Maynila. Ayon sa website ng Kingdom of Jesus Christ, makalipas daw ang 6 na taon mula nang siya ay mag-umpisa sa kanyang ministry sa UPC, kasama ang 1 taon ng kanyang pananatili sa Kitbog. Sa wakas daw ay graduate si Apollo sa tinatawag niyang University of the Spirit, kung saan sinubok daw ng Diyos ang kanyang katatagan sa loob ng 6 na taon. With flying colors pa nga daw ang kanyang pagtatapos. Nakita din daw niya sa pangitain ang mga demonyong talunan na sumasaludo sa kanya. Walaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Nung una ay hirap ang grupo ni Kibuloy. Sinasabing wala daw silang suportang pinansyal na nakukuha mula sa mga organisasyon o mga taong hindi nila kasapi. Kadalasan daw ay nangunguha lang sila ng mga gulay at mga isda na hindi nabenta sa Agdao Public Market, at iyon ang ibinebenta nila upang tustusan ang kanilang pangangailangan. Isa sa mga source ng kanilang pinansyal ay ang pagbebenta ng puto sa iba't ibang lugar. Sa katunayan, nagkaroon din daw sila ng kasapi na may kaugnayan sa dating presidente ng Indonesia, at pati daw ito ay nagtinda rin ng puto ng walang hiya-hiya. June 29, 2018, nagsimulang ituro ni Apollo Kibuloy ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikapo. Isa daw ito sa mga bagong revelasyon na sinabi sa kanya ng kanyang ama. Sa katagalan ay unti-unting lumaki ang grupong itinayo ni Apollo Kibuloy. Noong 1991 ay nagsimula siya ng kanyang sariling religious program sa IBC 13, kung saan nakakapagsalita siya ng 6 na dialekto: Tagalog, Cebuano, Kapampangan, Hiligaynon at Ingles. Noong 2003, nagkaroon ng sariling network ang grupo ni Kibuloy, ang ACQ Kingdom Broadcasting Network. Meron din silang sariling television channel, ang Sunshine TV 43 Davao. Paglipas pa ng ilang taon, ang ACQ Kingdom Broadcasting Network ay tinawag na Sunshine Media Network International or SMNI. Meron din itong sariling pahayagan, ang Pinas Global, na ang target ay mga OFW sa US, Canada, London, Hong Kong at sa Middle East. Sa ngayon ay sinasabing umaabot na sa 6 na milyon ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa buong mundo. 3 milyon dito ay partial members lamang. Kung totoo man ang bilang na ito, lumalabas na isa ang grupo ni Kibuloy sa pinakamalalaking grupong Pentekostal sa buong mundo. Hindi naniniwala ang grupong ito sa Trinitarian doctrine at nagbabautismo sila sa pangalan lamang ni Jesus. Hindi katulad ng ginagawa ng ibang grupo na binabautismohan ang kanilang mga kaanib sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Itinuturo din niya sa mga tao na siya ang appointed Son of God sa Gentile setting. At higit pa rito ay inangkin niya rin ang lahat ng mga salita ng Panginoong Hesus sa Bagong Tipan. Bakit ko kayo didibatiin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Pero nang tanungin siya ng isang investigative journalist kung kaya niyang gumawa ng milagro, ang sabi daw ni Apollo Kibuloy, wala nang ibang pinakadakilang milagro kundi ang pagbabagong buhay. Ayon pa kay Kibuloy, sa petsang June 18, 2018,
siya na ang magme-may-ari ng buong mundo. I am now the owner of the earth. At syempre, paniwalang-paniwala dito ang kanyang mga miyembro. Taong 2019, ipinamalita ni Apollo Kibuloy na siya ang dahilan kung bakit huminto ang Intensity 6 na lindol sa Cotabato. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, lindol, stop! Umi-stop. Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di umi-stop din. Pasalamat kayo sa akin. Isang pahayag na umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga nakarinig nito. Yung nagpainto ng lindol. Nang taong ding yun ay naganap naman ang bagyong Tisoy. Kinwestiyon siya ng mga tao kung bakit hindi niya pinahinto ang bagyo kung pinahinto niya ang lindol. Ayon sa kanya, hindi niya pinahinto ang bagyong Tisoy dahil marami ang uminsulto sa kanya nang pahintuin niya ang lindol sa Cotabato. Kasi yung in-stop ko yung earthquake, nagalit man sila. Binasa ko ng napakarami. So, baka i-stop ko yung bagyo, baka magalit din sila. magalit na naman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi pag pin-stop mo, magagalit. Pag hindi mo pin-stop, nagagalit din. Sa panahon naman ng COVID, sinabi niya na ang pagdating ng Omicron variant ay parusa dahil sa pag-uusig na ginagawa ng mga tao sa kanya. You think Omicron is the worst? Try again. Don't stop persecuting and prosecuting and maligning the name of the appointed Son, and you will see much worse than the Omicron variant of this virus. Karamihan sa mga katuwang ni Apollo sa kanyang ministry ay mga babae. Sa katunayan, babae ang kanang kamay ni Apollo sa kanyang relihiyon, si Sister Ingrid Canada na nagsilbi sa kanya mula nang magtapos ito sa Ateneo University sa edad na 20. Mga babae ang naitalaga na maging mga assistant at kinatawan niya sa iba't ibang kongregasyon ng kanyang relihiyon. Naniniwala kasi siya na ang mga babae ay higit na mapagkakatiwalaan at tapat sa kanilang tungkulin. Bagaman may mga lalaking pinagkakatiwalaan si Apollo, karamihan sa mga ito ay may ambisyon na pamunuan ang kongregasyon. Kaya naman puro babae na ang kanyang itinalag. Bawat opisyales ay obligadong sumunod sa kanilang puno ng walang tanong-tanong, kahit pa dumating sa punto na makalimutan na nilang meron silang sariling pagkatao. Sa paglipas ng mga panahon ay nagkamal si Apollo ng lupaing umabot sa 8 ektarya, kung saan dito niya itinayo ang headquarters ng kanyang relihiyon. Malapit ito sa Francisco Bangoy International Airport sa Buhangin, Davao City, kung saan dito niya rin itinayo ang kanyang mansyon at ang Jose Maria College na pag-aari din niya. Ang lupaing ito ay nagsimula daw sa 1 ektaryang lupa na minanapan niya sa kanyang ama. Ibinigay ng gobyerno magsaysay sa mga nagbalik loob mula sa kilusang Hukbalahap. Ibinigay daw ang lupa bago ipanganak si Apollo noong 1950. Pero ayon sa pagsasaliksik ng isang investigative journalist, ang proyektong pagbibigay ng lupa or EDCOR ng Presidente Ramon Magsaysay ay nag-umpisa ng taong 1951. Taliwas ito sa sinasabing ibinigay ang lupa bago pa ipanganak si Apollo ng 1950. Dagdag pa rito, ang mga lupang ipinagkaloob ng gobyerno ay hindi sa Davao del Sur kundi sa Lanao. Sa ngayon, ang lahat ng property ng Kingdom of Jesus Christ kasama ang ekta-ektaryang lupa at lahat ng nandito ay nakarehistro lamang sa pangalan ng iisang tao, si Apollo Kibuloy bilang sole proprietor. May mga akusasyon na ang mga lupaing ito ay bunga ng pangangamkam ni Apollo ng lupa sa mga katutubong nakatira doon. Ayon sa mga NPA na nakatira sa lugar, ipinapatay daw ni Apollo ang tribal chieftain na si Dominador Diarog at ang 3 paslit na anak nito dahil sa issue ng lupa noong 2008. Ayon sa lumabas na ulat, tumanggi daw kasi ang pamilya Diarog na ibenta kay Kibuloy ang kanilang 2 ektaryang lupa sa halagang 50,000 na naging dahilan upang iligpit ang kanilang pamilya. Maliban dito,
Noon daw 2014 ay nagpadala daw si Apollo ng 40 armadong lalaki upang sapilitang palayasin naman ang mga lumad na naninirahan sa barangay Manuel Ginga. Pero syempre, lahat ng ito ay tinatanggi ng panig ni Apollo Quiboloy. Nagkaroon din si Quiboloy ng private jet at isang Bell 429 na helicopter. Ayon sa website ng evojets.com, ang private jet na pag-aari ni Quiboloy ay nagkakahalaga ng $7,740,000 at ang Bell 429 na helicopter ay nagkakahalaga naman ng $9,460,000. Kaya tanong tuloy ng mga tao, saan kinuha ni Quiboloy ang pinambili niya ng mga property ito? Isa pa sa mga naipundar ng ministry ni Quiboloy ay ang sarili nitong construction company, ang ACQ Solomonic Builders Development Corporation. Noong January 5, 2018, dito inaward ng gobyerno ang proyektong kalsada na gagawin sa pagitan ng bayan ng Napnapan hanggang Binogsayan. Nagkakahalaga ang proyektong ito ng 15,203,000 pesos. Marami pang mga proyekto ng gobyerno ang ibinigay sa construction company na pag-aari ni Quiboloy. Mga proyektong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Naging malapit na magkaibigan si Quiboloy at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na kapareho niyang mamamayan din sa Davao City. May ulat pa nga daw na noong 1997 hanggang 1998, niregaluhan daw ni Quiboloy ang dating Pangulo ng 3 property sa Woodridge Park, Maa, Davao City. Ayon sa dating Pangulo ay hindi niya daw tinanggap ang mga property ito. Pero maliban dito ay binigyan din daw siya ng lote sa Royal Pines sa Matina, Davao City. Dagdag pa dito ang iniregalong Nissan Safari at Ford Expedition. Samantala, nagsagawa naman ng sariling investigasyon ang Rappler tungkol sa mga assets ni Quiboloy sa Amerika kung saan din di umano natuklasan na siya ay mayroon palang 3 mga properties na nagkakahalaga ng $6.10 million. Katumbas yan ng 338 million pesos. 2 sa mga properting ito daw ay nasa Canada at isa naman ang nasa Los Angeles, California. Labas pa raw dito ang mansyon sa Hawaii na ibinenta noong 2018 sa halagang $1.76 million o katumbas ng 97.71 million pesos. Isa pang establishment na may pangalang David's Cafe ang natuklasan din ng Rappler na nakarehistro sa 2 individual na konektado rin kay Quiboloy. Noong 2009, isang reklamo ang inihain ng isang ina mula sa Baguio City na di umano ay nawalan daw siya ng anak na babae mula nang pumasok ito sa ministry ni Quiboloy. 19 years old lang daw noon ang kanyang anak mula nang pumasok sa grupo ni Quiboloy noong 2004 at mula noon ay hindi na daw ito nagbalik sa kanilang pamilya. Ayon pa sa ilang mga sumbong, maliban sa batang ito na nagngangalang Arlene, marami pang ibang mga kabataan ang na-brainwash ni Quiboloy at piniling huwag nang bumalik sa kanilang pamilya. Tumira sila sa compound na pag-aari ni Quiboloy sa Davao City. Marami sa mga miyembrong katulad ng mga kabataang ito ay pinipuwersa di umano na magbenta ng puto at ng iba pang mga produktong pag-aari ng relihiyon ni Quiboloy sa mga bahay-bahay. Ginagawa daw ito tuwing sasapit na ang annual month of sacrifice na nagsisimula sa buwan ng Nobyembre hanggang Enero. Ito ang kauna-unahang human trafficking na naisumbong tungkol sa appointed son of God. Ayon pa sa isang dating miyembro ng grupo, nire-require din ang bawat isa na magbigay ng tithe na umaabot sa 70,000 pesos buwan-buwan. Pero hindi lang ito ang naging kaso ng leader ng Kingdom of Jesus Christ, dahil noong 2021, nagkaroon din siya ng kaso sa ibang bansa. Mga kasong isinampa ng prosecutor ng Central District of California tungkol di umano sa mga kasong tulad ng human and sex trafficking, money laundering, immigration fraud, marriage fraud at soliciting donation for bogus charity. Kasama ni Quiboloy sa mga kasong ito ang siyampang personalidad na nagdadala di umano ng mga tao sa Amerika para sa labor trafficking. Pinipilit silang magtrabaho at ang mga kababaihan na may edad na 12 hanggang 25 ay pinipilit ding makipagtalik sa pastor sa pananakot na kapag hindi nila ito ginawa, mapupunta sila sa impyerno. Ayon sa mga leader ng Kingdom of Jesus Christ, ang pakikipagtalik daw ng mga kababaihan kay Pastor Quiboloy ay isang pribilehiyo at kalooban din ng Diyos.
Ayon pa sa prosecutor's office na nagsampa ng mga kasong ito, kapag pumayag daw ang mga biktima sa kahilingan ng mga lider nila, binibigyan sila ng pabuya gaya ng trip to Disneyland, libreng sakay sa private jet ni Pastor Kibuloy, paggamit ng cellphone at pera. Ang tawag daw dito ay night duty. Umiral umano ang ganitong gawain mula taong 2002 hanggang 2020. Pero pinabulaanan ito ng grupo ni Kibuloy at sinabing handa silang humarap sa korte para patunayan na wala silang kasalanan. Ayon sa abogado ni Kibuloy, lahat ng ito ay fabricated lamang ng isang Nepalese na dating tauhan sa ministry, si Shihir Bandari. Si Bandari ay napangasawa ng isang mataas na opisyal sa Kingdom of Jesus Christ. Naging piloto at operations manager din siya ng Apollo Air na pag-aari ni Pastor Kibuloy. Sinasabing gumaganti lamang ang Nepalese na ito upang i-divert ang usapan mula sa korupsyong ginagawa nila sa airline company ng pastor. Mabilis daw na tumakbo si Bandari kasama ng kanyang pamilya sa Amerika bago pa man ma-audit ang kanilang kumpanya. Pagdating sa Amerika ay nakipagsabuatan daw si Bandari sa FBI upang isangkot sa kontrobersya ang pangalan ni Kibuloy. Matatandaan na ang Nepalese na ito ay isa rin sa mga inimbestigahan ng FBI hinggil naman sa mga dolyares ni Kibuloy na nakumpiska sa Hawaii, mga foreign currency na nagkakahalaga ng $350,000 US. She's charged with trying to smuggle more than $300,000 in cash from the US to the Philippines on the private jet of the church's founder, Apollo Kibuloy. Ang perang kinikita daw ng relihiyon sa Amerika ay dinadala naman daw sa charity na kung tawagin ay Children's Joy Foundation or CJP, isang foundation na pag-aari ni Kibuloy na napatunayang bogus. Sinasabi nila na ang donasyon ay napupunta daw sa mga naghihikahos na kabataan sa Pilipinas, pero ayon sa investigasyon ay napupunta lang daw ang pera sa mga operasyon ng denominasyon at sa malayo na pamumuhay ng kanilang lider, habang ang mga kaawa-awang miyembro naman ay pinagtatrabaho ng sapilitan at hindi pinapasahod ng sapat o kadalasan ay wala pa. Kung hindi daw nila maabot ang kota, sinisigawan at pinaparusahan daw ang mga kawawang manggagawang ito at ikinukulong sa compound ng KOJC at sapilitang pinag-aayuno. 3 sa 10 wanted ng FBI ang naaresto na sa Immigration Office ng Amerika. Pero bago nito, naglabas na rin ng wanted notice ang FBI laban sa pastor kung saan siya at 2 pang individual ang inihanay sa FBI's most wanted personalities. December 10, 2022, naglabas naman ng utos ang US Department of Treasury na i-freeze ang lahat ng mga assets ni Kibuloy sa Amerika. Hindi lamang mga babaeng miyembro ang nakaranas ng kahalayan habang sila ay nagsisilbi sa relihiyon ni Kibuloy. Humarap sa Senado ng Pilipinas ang isang alias Rene at sinabing siya man din ay nakaranas din ng pang-aabusong sexual sa kamay mismo ng ilang mga department heads ng Kingdom of Jesus Christ. Isinumbong niya daw ito sa kanilang pastor, pero tila nagbingi-bingihan lamang ito. Pinagtrabaho din daw siya sa SMNI bilang researcher ng hindi pinapasahod. Kung bigyan man daw sila ng pera, ito'y nasa 200 hanggang 300 pesos lang kada linggo. Inuutusan din daw siyang mamalimos sa lansangan sa kotang 3,000 pesos bilang dagdag suporta sa gawain. Dumating din daw sa punto na nabigyan siya ng kotang 1.5 million pesos sa loob lamang ng 4 na buwan. Isa pang worker na nagngangalang Reynita Fernandez ang nagsasabi na sa Singapore, obligado daw sila na punuin ng 3 lata na ibinibigay para sa kanilang pamamalimos. Bawat lata ay pwedeng maglaman ng 300 hanggang 400 Singaporean dollar na nagkakahalaga ngayon ng 11 hanggang 14,000 pesos. Pinakamalaking pera daw na nairemit ay nagkakahalaga ng 5,000 Singaporean dollars or 184,501 pesos sa loob lamang ng 1 linggo. Maliban sa pamamalimos, nangungulekta din daw sila ng love offering na mas malaki pa kaysa sa ikapo. Maliban dito ay mayroon ding abuloy na may kota para naman sa birthday ng pastor tuwing April 25 at abuloy para sa month of blessing or month of sacrifice kung saan nagsasagawa ng fundraising mula sa buwan ng Setyembre hanggang Pasko. Mayroon ding offering para sa Ministry of the Poor, sa television ministry, sa KOJC publication, sa concert, sa emergency fund at sa wave offering na kinukolekta naman pagkatapos ng sermon. Sa Singapore, ang kota sa month of blessing ay umaabot sa 12,000 Singaporean dollar o 442,000 pesos
at sa US naman ay nasa $10,000 o mahigit 503,000 pesos hanggang $50,000 o mahigit naman 2.52 million pesos. Ang Hong Kong naman daw ay nagkaroon ng kota noon na nagkakahalaga ng 300,000 Hong Kong dollars o katumbas ng 1.9 million pesos. Subalit hindi naabot ang kotang ito kaya sila ay binansagang mga tamad. Isa pa sa mga pinaglalaanan ng Abuloy ang itinatayong KJC King Dome sa Davao City, kung saan kaya nitong maglaman ng 75,000 seating capacity. Higit na malaki ang King Dome kaysa sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo na mayroon lamang 55,000 capacity. Tinatayang nasa 6 na bilyon ang halaga ng pagtatayo ng gusaling ito. Pero dahil sa mga delays, umabot na ang halaga ng King Dome sa 13 billion pesos. Ang King Dome ay nakatadhanang maging bahagi ng Kingdom Global City Commercial Complex sa Davao City. Pero syempre, lahat ng ito ay paratang lang daw ayon sa panig ni Kibuloy. Nauna nang isinampa ni Senadora Risa Hontiveros ang Senate Resolution 884 noong December 11, 2023 upang lalo pang busisiin ang mga reklamong kinasasangkutan ni Kibuloy dito sa Pilipinas gaya ng human trafficking, rape, sexual abuse and violence at child abuse. Isang alias Amanda ang humarap din sa Senado upang sabihin na nakaranas siya ng pang-abuso sa kamay ni Kibuloy di umano. Pinasimulan siyang galawin ng pastor sa edad na 17 habang ang kanyang kapatid ay inuutusan upang mamalimos sa lansangan. 2 Ukrainian nationals din na nagngangalang Sofia at Nina ang nagsumbong na ginalaw sila ni Kibuloy, habang isang alias Jerome naman ang nagsabi na pinagsusulisit rin siya at pinagbebenta ng kung ano-ano mula pa nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Kapag hindi daw sila sumunod, bilang parusa ay inuuntog daw ang ulo nila sa pader hanggang sa ito'y dumugo o di kaya'y nilalagyan ng sili ang kanilang mata, bibig at masiselang bahagi ng katawan. 15 kalalakihang miyembro ang sinasabing nakatikim ng ganitong parusa. Dagdag pa rito, isa pang opisyal ng Kingdom na nagngangalang Arlene Caminong Stone ang nagpatunay naman na wala silang karapatang questionin ang anumang iutos ng pastor. Minsan daw siyang nagkasala noon dahil sa panonood niya ng movie sa Manila at nakatikim pa daw siya ng 60 hagupit ng latigo sa kamay mismo ng kanilang pastor. Kasunod ng mga testimonyang ito, ilang ulit pang nagkaroon ng hearing ang Senado laban kay Kibuloy. Subalit ni minsan ay hindi nagpakita ang anino ng pastor sa kabila ng mga subpoena at show cause order na ipinalabas ng Senado sa kanya. Noong March 19, 2024, formal na isinampa ang kasong child abuse at human trafficking laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa ilan pang mga personalidad sa Kingdom of Jesus Christ. Kasabay nito ay nag-issue na rin ang Sergeant at Arms ng Senado ng arrest order laban sa kanila. Nakahanap naman ang kakampiang pastor sa katauhan ng 5 senador gaya ni na Senador Marcos, Padilla, Villar, Go at De La Rosa na tumutol sa arrest order na nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bagaman hindi nagpapakita sa publiko, inakusahan ni Pastor Kibuloy ang Pangulong Marcos at ang unang ginang Liza Marcos ng assassination attempt laban sa kanya sa pakikipagtulungan di umano ng gobyerno ng Amerika upang siya ay patahimikin. Kasabay nito ang patong na $2 milyong sa kanyang ulo. Hindi rin daw sila makatulog sa gabi dahil may mga drones na lumilipad sa palibot ng kanilang mga compound sa Davao upang manmanan ang kanyang mga galaw. Nauna na ring nagsagawa ng protesta sa Maynila ang mga taga-suporta ni Kibuloy laban naman kay Senadora Risa Hontiveros kung saan sinisigaw nila ang Resign Risa. Dahil sa pagiging most wanted sa listahan ng FBI, nagdesisyon ng social media platform na YouTube na i-terminate ang account ng pastor. Bunso daw ito ng paglabag sa community guidelines ng nasabing platform. Hindi naman inihayag ng YouTube kung ano ang mga nalabag na guidelines. Sinundan ito ng pag-takedown din ng iba pang mga social media accounts gaya ng TikTok, Facebook at Instagram. June 11, 2024, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng SAF at CIDG ang ilang mga properties ni Apollo Kibuloy sa Davao City, Samal Island at Sarangani upang siya'y dakpin, ganon din ang 4 na akusadong sina Ingrid Canada, Pauline Canada, Inteng Canada at Jackie Roy. Subalit sila'y nabigo.
Maraming taga-suporta ng pastor ang nasaktan sa raid na ito dahil sa kanilang pagharang na ginawa sa puwersa ng gobyerno. Sa ngayon, walang makapagsabi kung nasaan si Kibuloy. Wala ring makapagsabi kung siya ba ay lilitaw pa upang linisin ang kanyang pangalan. May mga nagsasabi na lilitaw siya once na matapos na ang termino ng kasalukuyang Pangulo. Pero sabi nga ng kasabihan, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Ano ang matututunan natin sa kasaysayang ito ng isa sa pinakamaimpluwensyang religious leader noon sa ating bansa? Dahil sa pagiging relihiyoso ng mga Pilipino, maraming mga grupo ng pananampalataya at nagpapanggap na sugo ng Diyos ang sinasamantala ito. Well, hindi na natin ito maiiwasan dahil bahagi na ito ng propesiyang sinabi ng ating Panginoong Hesus at ng mga apostol. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hirang. Kaya ang payo ng mga apostol, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Pero kung hindi tayo magsusuri sa salita ng Diyos na nasa Biblia at tayo'y magpapadala lang sa emosyon at sa mga nakikita ng ating mga mata gaya ng ipinapakitang kabaitan, ng maamong mukha, ng matatamis na salita at mga himala, nang hindi man lang natin sinusuri kung ang aral ay kasuwato pa ba ng mga salita ng Diyos, hindi kailanman tayo makakaligtas sa mga ganitong klase ng religious leaders sa ating panahon. Hanggang dito po ang ating pagtalakay at nawa po ay pagpalain kayo ng Diyos, mga kababayan.